No? O sige, ito na nga lang. O, 8 minutes lang to. Malawak ang panawagan na pabalikin na si Harry Roque. Sobra nang nag-iinsulto sa gobyerno at sa pagpapakalat ng fake news tungkol kay Zaldico. O sige. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Shout out, Joseph Polsky. Ito, lumalakas ang panawagang arestuhin at pauwiin na si Harry Roque. Kasi dito sa pagkaka-aresto kay Zaldico, nagkakalat si Roque, mayabang na sabi ni Harry Roque, fake news. Fake news anya yan. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung ano itong sinasabi ni Harry Roque. Pero sabi niya, tumawag daw siya sa Tumawag daw siya sa mga kakilala niya sa Czech authorities. Sinabi daw ng mga ito na wala naman daw doon, wala naman daw na aresto na nagngangalang Zaldico. Kaya sabi ni Harry Roque, fake news daw 'yon. Kaya lang mga kabunyog, masyado nang nakakagulo itong si Harry Roque, masyado nang mayabang. Naiinsulto ng masyado ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya dapat itong si Harry Roque, arestuhin na talaga ito, pabalikin na sa Pilipinas, pauwi na dito. Ang dami niyang kasong dapat panagutan dito, qualified human trafficking, may nabubuo na yung kasong sa kanya na land grabbing. So maraming dapat panagutan si Roque dito. Hindi ito political persecution. Ano ito? Prosecution ito ng mga karumal-dumal na krimen na nagawa niya, qualified human trafficking, land grabbing. Kaya ang problema kasi hindi pa napapauwi si Roque kaya nagyayabang doon sa Austria. Parang hinahamon ng gobyerno Hinahamon niya. Sabi niya pa, sige daw, arestuhin daw siya doon. Pag inaresto daw siya doon, kakasuhan niya daw ng kidnapping. Ang pinapatamaan niya si SILG Junvic Rimulya. Kasi sabi ni Junvic Rimulya, siya ang pupunta sa Austria, sa Vienna para sunduin si Harry Roque. Dadalhan niya para ito ng humba. Pero sa totoo lang mga kabunyog, nakakalungkot na masyado nang mayabang itong si Harry Roque. Naiinsulto na ang ating bansa. Hanggat hindi yan naaaresto, napapauwi sa Pilipinas, magyayabang at magyayabang yan tulad ngayon. Kumbaga, binabastos niya ang Pangulo ng Pilipinas kasi sinasabi niya tagapagkalat daw ng fake news si PBBM. Pero sa part din ng gobyerno, dapat din talaga kasing siguraduhin na nandun nga talaga si Zaldico na nakakulong ito doon sa Czech authorities. Pagkatapos mag-presko na talagang ipaalam na sa publiko na talagang naaresto na yan si Zaldico kasi nakita mismo ng mga officials ng Pilipinas. Ang problema kasi, una, ang Czech authorities hindi pa naman naglalabas ng statement. Kasi nga, ang policy nila, hindi sila basta-basta naglalabas ng mga ganong statement. Ang Pilipinas naman, sabi, chinek na doon, binirify na, oo daw, naaresto talaga si Zaldico. Pero hindi naman sinabi, nakita ba nila? Sino ba ang nagsabi sa kanila? Anyway, masyado nang nakaka-insulto itong si Harry Roque. Dapat nang ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang pangil nito. Kaya dapat pauwi na dito si Harry Roque, ikulong dito na yan, panagutin sa kanyang mga krimen. Hanggat hindi yan napapauwi dito sa Pilipinas, napapanagot sa kanyang mga krimen, yun, mayabang. Katulad ngayon, nagkakalat talaga siya na fake news daw yung pagkaka-anunsyo. Pangulo pa naman daw ng Pilipinas ang nag-anunsyo, nakakahiya daw. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, medyo lumalawak na ngayon ang panawagan na dapat nang mapauwi si Harry Roque. Matigil na ang pagmamayabang nito, matigil na ang kahambog nito. Masyado nang garapal na parang binabastos na ang gobyerno ng Pilipinas. Garapal na garapata. Hindi naman dito si
si Pangulong Marcos ang binabastos niya lang, ang mismong gobyerno ng Pilipinas. Kaya dito nga sa kasong ito ni Saldico, dapat talaga maging istrikto ang gobyerno ng Pilipinas. Alamin talaga ano ba talagang totoo diyan. Kasi habang hindi pa naglalabas ng talagang formal na statement ang gobyerno ng Pilipinas, mamamayagpag yan si Roque. Magyayabang yan. Ang gawin dapat ng Pilipinas, talagang i-check doon, i-verify kung nandun nga ba talaga si Saldico. At siya ba talaga yun? Yan yung dapat gawin na. Pagkatapos, magpadala lang ng mensahe dito sa Pilipinas na totoo. Huwag kayong maniwala dyan kay Harry Roque. Ganun na dapat ang statement kasi nakakalito na eh. Ito namang si Harry Roque, para hindi na ito makalito, pabalikan na yan sa Pilipinas, aristuhin na. Ipakita na ng gobyerno ang kapangyarihan itong gobyerno tapos nagagawan lang ng ganyan ng tulad ni Roque. Masyadong nakaka-insulto na sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Masyado nang mayabang itong si Roque. Pero pag napauwi yan dito sa Pilipinas, makukulong yan sa kulungan doon sa Pasig kasama ni Kibuloy. Wala na yan, hindi na yan makakapagyabang. Parang katulad na yan ni Digong. Nung una mayabang, pero nung naaresto, nadala sa ICC, ayaw nang magpakit. Nahihiya na. Kasi hindi umubra yung yabang niya. Tama. O ganyan din yan si Roque. Hanggat hindi yan napapabalik dito sa Pilipinas, ganyan at ganyan yan. Patuloy na mayabang, iinsultuhin ang gobyerno ng Pilipinas. Nakakalungkot. Kasi gobyerno natin, iniinsulto niya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Arestuhin na at pauwiin na yan si Roque. Yan ang panawagan ng taong bayan. Hindi pwedeng binabastos na nito ang ating gobyerno. Binabastos nito ang ating bansa. Masyado ng garapal itong si Roque. Masyado ng bastos at mapag-insulto sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kaya ano ito mga kabunyog? Dapat maturuan na ito ng leksyon. Pabalik na dito sa Pilipinas, makulong na dito. Pagka nangyari yan, napadala yan dito sa Pilipinas na deport, makukulong yan. Yan, wala na, hindi na yan makakapagyabang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama. Salamat, attorney. Ayan. O to, pag-usapan naman natin tong si Juan Mahabsat. Itong yung umiiyak na si Koke. Sir Leonardo, Jenny Ramos, Aloni TV, may umiiyak na garapata. O sige, countdown muna tayo.